Attorney, siguro simulan muna natin no. Pero mamaya hihilingin ko po kung pwede makapagtanong ang ating mga viewers sa inyo. No, pero sa ngayon ano pong direksyon at plano ng Maisug? Ang Maisog, Coach Oli, ay tuloy-tuloy lang sa Mhm. paglipot sa buong bansa at yung ating advokasya na No to War. Ating hinihikayat ang ating mga kababayan na makiisa, sumali at lumahok sa ginagawang Leaders Forum at pagkilos ng hakbang ng Maisog upang manawagan sa ating pamahalaan at sa kasalukuyang administrasyon na maging marahan at maghinay-hinay dito sa kanilang foreign policy na sumapi na doon sa interes ng ating banyagang alyadong Estados Unidos. Hindi natin sinasabi na at sila'y pinapangunahan, subalit nakita naman natin that we are no longer safe individually from street crimes. We are no longer safe, our families and our country is no longer safe because nandito tayo sa bingit ng digmaan laban sa China na hindi naman natin interes, hindi natin kagustuhan at hindi dapat humantong sa isang armadong sigalot. Attorney Vic, total nabanggit nyo na po tungkol dito sa US, no? Ano po masasabi ninyo dito sa nangyari kay Trump? At ito po ba ay makakatulong kung sakasakaling mananalo si Trump sa bansang Pilipinas? Pag tiningnan mo yung mga speeches and pronouncement, public pronouncement, pareho ni Pangulong Joe Biden at Pangulong Donald Trump, makikita mo talagang magkalayo. Yung isa ay tinutulak doon sa conflict with other nations. Yung isa naman ay tinutulak na makipag-usap kagaya sa Russia, sa China, even North Korea. Yan si Donald Trump. At yung development sa nalalapit na US election, I think malaking bagay ang maitutulong nito kung mananalo si Pangulong Donald Trump at muling makabalik sa White House, because I think he will diffuse and de-escalate all tensions around the world, not just between Philippines and China, not just between China and Taiwan, even yung namumuong problema riyan sa Ukraine, pati na rin diyan sa Tel Aviv, sa Israel, sa pagitan ng Israel at Hamas. Patungkol dito, no? So makakatulong sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pero makatulong din kasi meron ako nakikita sa social media na ito'y posible na makatulong na matanggal or mabawasan ng EDCA sa Pilipinas. Automatic yun sa tingin ko, Coach Oli. Pag ang Pangulo ng Estados Unidos ay hindi siya nagsusulong ng digmaan o armadong sigalot, talagang mababawasan yung EDCA sites dito sa Pilipinas. Hindi na nga natin natitiyak kung ilan talaga yung sites na yan. Although publicly they have made a pronouncement na meron daw 9 EDCA sites. Sabi ko nga dito, 9 US military bases. And my attention was fact-check by the fact-checker na sinasabi niya wala raw bases ang US dito sa Pilipinas. Mali. Nandoon na ang mga sundalong Amerikano. Nandoon na yung mga gamit pandigma ng bansang Amerika. Anong tawag mo roon? Doon na sila natutulog, doon na sila lahat ng trabaho nila araw-araw. Sinasabi lang na ito ay ating Philippine military bases. Yes, pero nandoon na yung tropa ng Amerikano. At tapos na yung ginagawa nila mga joint exercises, and yet they're still bringing in tons and tons in terms of weight of military equipment, including arms, including missiles, and probably baka may nuclear warhead na nakapasok sa ating bansa dahil nga walang transparency o pag-aninaw ang kasalukuyang administrasyon na yan din naman ang hinihingi ng TOPS Coalition, yung transparency, accountability, peace and security. Kaya itong na-anticipate nyo ba? Kasi kasama po kayo ni Presidente Bonget na kumakandidato before.
At sinabi niya, kung tama ang aking pagkakaalala, ay ayaw niya itong mga EDCA sites na ito. So na-anticipate nyo ba na ito ay makakapasok ngayon sa kabila ng mga pahayag ni Presidente Bonget noon? Nagulat din ako dahil while we will respect kung ano man ang kasunduang pinasok ng pamahalaan in the past, kagaya ng EDCA na yan, na binibigyan silang access sa 4 o 5 military bases lang ng Pilipinas. Subalit ito'y inangat sa Siyam. And then yung ating pulisiya na dapat ay kaibigan tayo ng lahat ng nasyon at kaaway ng wala at magiging mabuting kapitbahay tayo sa ating higante at nuclear armed and powered China, hindi natupad yan eh. Sinunod natin yung polisiya ng Estados Unidos na kung tawagin sa kanila ay yung pivot to Asia. Muli silang bumabalik sa Asia because they want to be relevant, they still want to be important, and they still want to maintain their dominance in our region. Kahit wala na silang kolonya, wala na silang nasasakupan dito, nagpipilit pa rin sila. Dahil nga, ang usapin lang naman dyan they want to shore up their economy. Ngayon, kung sakali, itong nabanggit nyo dito kay Donald Trump, kung sakaling ito naman ay ilabas natin yung usapin, kunwari hindi siya maging makatulong, nakikita nyo ba na, Attorney Vic, madadagdagan pa itong EDCA sites? Well, pagka hindi si Pangulong Donald Trump ang maging matagumpay sa nalalapit na halalan, pero mukha namang malabo ng matalo pa yan, ay delikado tayo at ititulak talaga tayo. Hindi na lang sa bingit ng digmaan between the Philippines and China. Delikado ang positioning ng US government now dahil itinutulak nila ang buong mundo sa brink ng World War III. At itong ganitong kalaking kalalang problema, hindi po birong usapin ito. Kaya nga kami sa Hakbang ng Maisog ay umiikot at we are educating our countrymen yung mga totoong issues na dapat hinaharap natin bilang mga Pilipino at dapat pangunahing binibigyang panahon at atensyon ng pamahalaan. Hindi yung ginagawa tayong ayuda nation, hindi yung palagi ang fashion show sa Malacanang, hindi yung palagi ang konsyerto sa Malacanang. Pagtuunan natin ang pansin itong interes ng Amerikano na ginagamit tayo mga Pilipino para makipag-away, makapagdigma sa bansang China. But let me be very clear again, Coach Oli. I have nothing against the Americans per se. Americans are good people. They've helped us in the past. I have a lot of friends. Even us, may mga kaklase tayo na namirmihan na sa Amerika, Coach Oli, di ba? Ang dami ko rin mga kamag-anak, may mga kapatid pa ako dyan. Ang hindi natin gusto at ang tinututulan natin ay yung kanilang maling polisiya na dinadala tayo, itinutulak tayo dito sa bingit ng digmaan laban sa bansang China. Hindi natin interes ito, Coach Oli. Wala tayong kapasidad makipagdigmaan sa bansang China. Wala tayong pag-asang manalo dito sa bansang China pagka umabot ang ating conflict na pwede namang pag-usapan at napapag-usapan pa yan hanggang sa ngayon. Pag yan ay naging armadong sigalot, sigurado, pihado, milyong Pilipino ang mamamatay, isama mo na ang kababaihan at kabataan, napakaraming distraction dito na mangyayari at laganap lalo ang kahirapan at kagutuman. I agree with you, Attorney Vic, no? Kasi kahit naman ako'y maraming kamag-anak dyan sa US, even my sister nandiyan dyan po sa US, no? So hindi po ito against the Americans, pero ito'y patungkol dito sa nagiging kasangkapan tayo at ang balita ko ay libre pa ang kanilang pag-stay dyan, yung EDCA na yan, hindi nagbabayad sa bansang Pilipinas. Sa Makatwid, wala tayong pakinabang dyan. No? Pero itong tanong ko sa inyo, ito ba'y lumalabas na parang artificial problem yung nangyayari sa West Philippine Sea na ikinokonek lang nila na sadyang ginagalit ang China to justify yung pangingialam ng mga Americans, or itong
problema sa WPS ay sadya lang talagang i-connect sa mga Duterte para maging black propaganda? Ang aking assessment at pagkakaunawa sa nangyayari sa ngayon, ginagawa lang cover yung mga Dutertes, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, na di umano ay nakapagmabutihan sa China. Alam mo ninyo, kahit ang Estados Unidos, kasalukuyan, habang ako ini-interview mo, Coach Oli, pilit din naman nilang ginagawang makipagmabutihan sa China. Panay nga bisita ng kanilang matataas na opisyal sa China eh. And they talk about their economy, paano natin pag-usapan yung mga electric vehicles, yung pag-flood di umano ng merkado ng mga electric vehicles, yung battery ng mga EVs and all, yung mga solar panel. Napilit silang nakikipagbutihan at nag-uusap tungkol sa paano mapabuti yung kanilang relasyong militar, paano mapalakas ang kanilang diplomatic relations, at paano ang mapalakas din ang kanilang relasyong pangkalakalan. Samantala, habang sila ay nakikipagmaigihan, habang sila ay nakikipagmabutihan, itinutulak nila tayong kung tawagin nila ay equal or brothers dito sa Pilipinas, tinutulak tayo sa bingit ng digmaan laban sa China. Kaya yun ang tinututulan natin personally at sa hakbang ng maisog. Ayaw natin ng gera. We say no to war and we are advocating for peace. Peace between the Philippines and China and peace throughout the world. Dahil uulitin ko, war will only bring us unnecessary death, unwarranted destruction, and unimaginable hunger. Gusto ba natin yan? Ngayon nga, Coach Oli, wala pa tayo sa isang armadong sigalot. Ramdam na ng mga kababayan natin, kahit tayo, ramdam na natin ang hirap ng buhay. And there was this news that I saw just a few hours ago sa Philippine Star, I think, lumabas, na ngayon na pinaka-nararamdaman ng mga Pilipino ang kahirapan. Ito na ang pinakamataas na rate ng kahirapang nararamdaman ng Pilipino. Ang pinaka-comparison sa kanya ay yung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dito. Wala pang ang gera, hirap na hirap ng Pilipino eh. Papasok ka pa sa gera. Lalo tayong mababaon, ano? Pero pagpaumanhin nyo po, no, Attorney Vic, kasi habang tayo nagdi-discuss ng tungkol sa EDCA at nababasa ko yung mga komentaryo, nauunawaan ko naman kasi ang kanilang galit na, no? Kaya parang gusto ng ating mga kababayang makamove on, no? Kaya pasensya na po, no, kung medyo mali itong tanong na ito. Kaya lang isa po kayo isa sa mga napipisil ko na gusto kong tumakbo bilang senador. At yan din ang mga komentaryo ngayon ng mga viewers ay pwede po ba nating malaman kung ano ang plano, kasi maraming natuwa nung binanggit ni VP Sara yung 3 Duterte na tatakbo. Yan ay nangangahulugan na yung talagang galit na ang tao. At naisasama, lagi pong naididikit yung inyong pangalan tuwing i-discuss ko po yun dito sa aking channel, yung pagtakbo ng 3 Duterte na maraming natutuwa at madalas kayo nababanggit, Attorney Vic. Coach Oli at mga kababayan, ako honestly, komportable na akong support group lang eh. Subalit naiintindihan ko din yung sinasabi mo, Coach Oli, dito sa iyong programa at sa iba't ibang channels and platform na ako'y naiimbitahan din magsalita sa pag-iikot namin sa Hakbang ng Maisog. Naririnig ko at nakakausap, maraming nag-iimbita na, maraming nag-i-endorso na, maraming nagsusulong. Subalit ang lagi kong sinasabi, yes, I am considering it now. But give me time and let me discern some more dahil kinakailangan kung tayo ay magdedesisyon na maging bahagi at lumahok sa prosesong yan, yung electoral process na yan,
kung sakasakaling tayo tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino, pagkatapos nating isumite ang ating sarili at magpasuri bilang aplikanteng senador ng ating republika, kinakailangan maging bahagi ako ng solusyon. Hindi ako dapat maging bahagi ng problema kagaya ng nangyayari ngayon. Otherwise, I rather not. Kung magiging bahagi lang ako ng inyong hinagpis, kung magiging bahagi lang ako ng inyong sama ng loob, kung makakadagdag lang ako sa inyong puot, disappointment, sama ng loob, ay di bali na. Kaya andun ako sa puntong yun na pinag-iisipan ko mabuti para kung ano man ang maging aking pasya, ay handa ako physically, emotionally, mentally, spiritually, at ibibigay ko ang aking 101%. Hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ayan, at least kahit hindi pa naman sure no sa binanggit nyo, at least merong aasahan ng taong bayan. Kasi I'm sure maraming natutuwa sa ganyang pahayag ninyo. Ako po paumanhin lang din dahil talagang dito katulad actually dalawa po yan kayo ni ni dating tinutulak ko hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko pasensya na ikaw Attorney Vic tsaka si Mayor Baste. Kasi sinasabi ko kasi nagpahayag din before si Mayor Baste na parang hindi siya interesado. So tinutulak ko but itutuloy namin ang pagtulak dito. At sana makonsider nyo kasi alam naman natin sa isang banda hawak na ang kamara eh. Kailangan ng numero sa Senado, especially yung mga katulad yung abogado na talagang may alam. May balik lang Coach Oli yung checks and balance sa between the executive and legislative. Malaking bagay na yon. Meron lang may paninindigan na mag-fiscalize. Malaking bagay na yun. That's why I said, me personally and with all humility, I'm very comfortable na support group lang ako if Mayor Baste Duterte will take and hear the clamor of the people for him to run. I'm willing to volunteer at magkampanya sa kanya. At least meron tayong matutulungan isang talaga namang maisog na ipanalo natin at ilagay natin sa Senado. Kung sakasakali lang naman na magdesisyon kayo, doon pa sa partido kasi parang tatatlo pa lang ito eh. Kung sakaling tumuloy ang mga Dutertes, tatlo pa lang, and then siguro possibly si Senator Bongo, si Bato, Tolentino out na eh. Nasa kabilang barbershop na. So, malamang-lamang, dito po tayo sa partido ng mga Duterte. Kasama yan sa aking ginagawang pagninilay-nilay, Coach Oli. Of course, I trust President Rodrigo Roa Duterte. He is the chairman of the PDP. But siyempre, sa pag-iikot din na hakbang ng maisog, kinakausap ko rin yung mga nag-aanyaya, nagsasabing tutulong, susuporta at kumandidato. Dinadama ko rin yung kanilang pulso. At ako kasi, ang pagkatao ko kasi talaga, Coach Oli, I cannot compromise my independence. While I can work with anyone, kaya lang, hindi ko kayang isuko yung aking independence, lalo na kung ang nasa likod ko ay ang sambayan ng Pilipino. So pinag-iisipan natin yung malaking bahagi, yung partido. Dahil paano ka naman iikot at lalo na yung organisado na yung partido mo. But currently, I do not belong to any political party. In many talks that I have given, ang lagi kong sinasabi, ang aking partido ay ang Republika ng Pilipinas. At ako laging aanib sa mamamayang Pilipino sa anumang oras at anumang panahon. Kabagay, hindi naman masyadong issue kung saang partido, no? O pwede ring independent. Wag lang siguro sa Uniteam. Malabo na yon, Coach Oli. Matagal na yon at wala namang Uniteam na talaga. Wala nang Uniteam talaga. Kasi bumubuo daw sila eh. Parang may 12 ata ang itong... Well, they have to because they're the party in power at kinakailangan sila makabuo ng full slate, 12. Otherwise, masamang mensahe yun sa electorate kapag 6, 7, 8 ang kandidato lang nila. But it doesn't mean sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipino sa binubuo nilang slate o lineup.
At ako'y naniniwala, itong eleksyong darating, ibang-iba ito. Dito magkakagulatan sapagkat bagamat nananahimik pa ng kaunti na lang ang sambayan ng Pilipino, ramdam mo yung kanilang disappointment. Ramdam mo yung kanilang hinanakit. Ramdam mo yung pait at sakit ng kanilang damdamin dahil binigo sila. 2 years na ang administrasyong ito, wala pa rin naipapakita. Etong speaking nitong sa mga Duterte, no, etong si BP Sara may binanggit na designated survivor. At sinasabi ito daw ay hindi maganda. Speaking of yung legal aspect, meron bang nalabag dito si BP Sara na sinabi niya siya ay designated survivor? Masyado lang defensive yung mga pumuna kay Vice President Sara Duterte. At if I do not speak on behalf of the VP Sara, pero bilang aking pananaw, ano lang yun, nasabi lang niya yun, pero they keep on reading too much into the every statement that VP Sara makes. At nakakatawa na sila na lahat na lang pinupuna. Ang punain nila kung paano nila itinatago sa sambayan ng Pilipino yung 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang punahin nila at ang pag-usapan natin dito sa iyong platform at sa platform pa ng ibang vloggers, yung nilang ginagawang paglilipat ng higit kumulang 90 billion pesos na di umano'y excess funds ng PhilHealth. Nauna na yung first tranche, 20 billion pesos yata. Bawal yan. Hindi pwedeng pakialaman ng national government at hindi pwedeng manduhan ang PhilHealth na ibalik sa National Treasury ang kanilang excess funds. Dahil malinaw doon sa batas ng Universal Healthcare Law na kapag may excess funds ang PhilHealth, ito ay gagamitin para mapababa yung contribution ng direct as well as the indirect contributors. Ito ay gagamitin upang tumaas yung amount of coverage ng mga sakit na saklaw ng PhilHealth. At ang PhilHealth lang ang may mandato na gamitin mo, gastusin mo yung sobrang pera mo for the benefit of all your members, both direct and indirect contributor. Yung ginawa nilang paglilipat ng pondo ng PhilHealth, pinababalik sa National Treasury dahil mas alam daw ng national government kung paanong tamang gastusin ang pera. Bawal po yun, illegal yan at another form of corruption. Dapat nating labanan mga mamamayang Pilipino. Tama po no yung sa aking 90 billion excess funds at saka 80 billion unprogrammed funds. 800 billion unprogrammed funds. 800 90 billion yung dito sa PhilHealth. So nawawala na ito o nilipat sa national? Ang naililipat pa lang is 20 billion I think. At meron pang 3 tranches yata na para mabuno nila yung pinagnanasaan nilang 90 billion pesos pera ng PhilHealth na pera nating mga Pilipino, both direct and indirect contributors. Hindi nila pinapaliwanag yan. And this is one of the primary issues na ating kabahagi ng ating TAPS coalition, yung Akbang ng Maisog. We demand for transparency. We demand for accountability. They should not touch the 90 billion pesos excess funds of PhilHealth. Why? Unang-una, illegal po yan. Pangalawa, yung excess funds na yan ay dapat ibabalik for the benefit of all members, of all contributors, direct or indirect. Halimbawa, yung direct contributor, ang contribution niya, Coach Oli, ay 10 piso isang buwan. Dahil meron kang excess 90 billion, ibalik mo sa system ng PhilHealth yan. Baka yung direct contributor from 10 pesos, mapababa mo ng 7 pesos monthly contribution lang. Yan ang purpose ng excess funds ng PhilHealth. Ngayon, kung ang coverage halimbawa ng dialysis ay 5,000, yung excess funds pwedeng gawing 7,000 yan.
Kaya may excess funds ang PhilHealth to increase the amount of the sickness coverage. Hindi mo dapat ibalik sa National Treasury yan. Dahil mandato ng PhilHealth gamitin lahat ng pondo for the benefit of all its members. Meaning, for the benefit of the Filipino people, not for the benefit of the current administration and its allies. So delikado yan kasi lalabas dyan. Baka itong kung ibabalik, baka may ito na naman yung sinasabi nila na marami na tayong tagas at maraming commissioner. So very possible ito ay pagmumula ng corruption. Kaya nga ang laging katanungan sa akin dito sa akin channel, wala ba tayong magagawa dyan? Hindi ba yan pwedeng idemanda? Meron yatang pagpupulong na ginawa kanina na nakita ko lang din sa release ng SMNI News na nag-press conference yung mga doktor na they are contemplating on filing a suit against whoever is responsible dito sa pagkalikot na naman ng pondo ng PhilHealth. Paliwanag ko lang, Coach Oli, kasi nabanggit mo yung kulang yung pondo. Alam naman natin, mga kababayan, pipilitin kong pasimplihin ang usapan para lalo ho ninyong maunawaan. Parang sa home economics tayo, sa budgeting sa bahay. Kung 100 pesos lang ating allocation monthly to cover for everything, utilities, baon, pamasahe, pagkain, lahat. 100 pesos lang tayo mamumuhay. Bakit? Dati nang kaugalian ng Pilipino yan, di ba? Sinasabi, pagka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Classic saying yan. Ngayon yung budget ng gobyerno. Imagine ninyo mga kababayan, yung isang buong drum. Isang buong drum o isang balde. Hindi na nga siya puno, sinasalukan pa nila sa ibabaw at sa ilalim, binuburiki pa. Talagang kukulangin tayo ng pondo dahil sa likot ng kamay ng mga nasa pamahalaan. Hindi nyo dapat galawin ang pera ng PhilHealth para yan sa benepisyo ng lahat ng members. At lalong dapat kayong magpaliwanag ano yung 800 billion pesos unprogrammed funds. Ano yan? Sino ang dapat managot dyan? Saan gagastusin yan? Paano ang liquidation yan? Paano ang pananagutan ng taong merong karapatang gumastos niyan? Yan ang dapat pinag-uusapan. Hindi yung pa-concert sa palasyo, hindi yung fashion show, hindi yan. Yan ay panlilin lang. Ang kailangan natin, laganap na ang kahirapan. Laganap na ang kagutuman. Wala nga tayong maibigay na murang bigas sa ating mga kababayan. Papasok pa tayo dito sa digmaan laban sa China. These are the issues that matters to ordinary Filipino like me, like you, like your viewers, Coach Oli. Ayan, nadidinig po ba ako? Nagka-problema na naman itong camera ko ata, naghang ako. Naririnig kita, Coach Oli, but yeah, yung camera mo naghang. Pero you're still very good looking. Ayan, pambihira. Talagang medyo kanina pa ito matong aking camera. But anyway, ituloy natin kahit wala naman akong camera, ang importante rito si Attorney Vic, no? Matanong lang po natin. Naririnig kita, Coach Oli. Yung tungkol dito sa SONA at from SONA 1 to SONA 2, yung mga pinangako ba at ang mga sinabi ng SONA 1 ay nangyari? At ano pong inaasahan natin sa SONA 2? Ganun pa rin ba? Nag-improve ba ang Pilipinas? In short, itong 2 years na to, ano yung, kung rarangguhan natin, anong kalagayan nito, anong score nito from 1 to 10? Kung itong dalawang unang taon, talagang lagpak. Bagsak ang grado ng kasalukuyang administrasyon. At yung SONA 1, doon niya sinabi na tayo ay magiging mabuting kapitbahay sa lahat ng nasyon at tayo ay magiging kaibigan ng lahat at kaaway ng wala. Malinaw yan doon sa kauna-unahang SONA. Balit yun nga, nagpapagamit tayo sa ating mga kaibigang gobyerno ng Amerika. Alam mo,
Ang totoong kaibigan, hindi ka aakayin sa basag ulo. Ang totoong kaibigan na nagmamalasakit sa iyo, kung tinatrato kang pamilya, hindi ka dadalin sa gera at hindi ka susulsulan o uudyo ka na makipag-away sa kapitbahay mo. So ito yung mga bagay na gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Subalit bigo nung dalawang naunang SONA. And I don't think people are still interested in hearing anything from this forthcoming SONA. And I'm confident, walang ganang makinig na ang sambayan ng Pilipino dahil nga ang naririnig ko sa lansangan ay ito'y pagpapatuloy ng pambubudol lang ng kasalukuyang administrasyon. And nakakalungkot dahil ang na-highlight, imaginein mo kung gaano sila ka-disconnected sa nangyayari, sa tunay na nangyayari, yung kumakalam na sikmura ng milyong-milyong Pilipino. Ang ina-highlight nila dito sa sonang darating ay 20 million pesos ang halaga ng kanilang kakainin sa SONA. 20 million pesos, mga kababayan. Yan ang ina-highlight nila. Yan ang inilalabas nila. That is part of their propaganda. Habang sila ay nag-i-enjoy at may 20 million pesos halaga ng pagkain at kakainin sa darating na Lunes, milyong-milyong Pilipino ang walang mabiling murang bigas. Milyong-milyong Pilipino ang underemployed. At milyon-milyong Pilipino ang napilitang maging OFW para lang kumita ng merong maparating sa kanilang pamilya rito at yung pamilya rito ay may mabili ng pagkain at magamit na pangpapaaral ng kanilang mga anak at mahal sa buhay. Ito, bali lumalabas itong SONA na ito. Tayo po naman ay Atty. Vic ay hindi abogado kaya gusto ko marinig kung meron bang batas dito sa SONA na to kasi nababanggit nga at wala namang nangyayari, wala namang kwenta. Itong ganitong SONA at gastos lang sa ating bansa yan. Pero ito ba nakapaloob sa ating batas na obligado yan? O pwede nang, kung hindi naman walang ambag itong SONA na ito at puro bolahan lang, bakit hindi pa ito tanggalin? Well, kasi nakasaad yan sa ating saligang batas that yearly, whoever is the president must make a annual report to the Filipino people. But the report must be truthful. Kailangan makatotohanan yung iyong ire-report sa iyong mamamayan. Hindi pwedeng motherhood statements. Hindi pwedeng kabulaanan. At yung state of the nation, dapat sabihin mo, ano ba ang estado ng ating bansa ngayon? At ako bilang isang mamamayang Pilipinong ordinaryo, masasabi ko that the state of the nation now is awful. The state of our nation now is in disarray. Anong prueba natin ng awful? Magkano na ang palitan ng piso sa dolyar? Magkano na ang 1 kilong bigas? Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kumpara doon sa nakaraang taon? Magkano na lang? Ano na lang naiuwi ng ordinaryo, yung daily wage earner sa kanyang sahod? Yung 1,000 niya nalulusaw at lusaw na. And the state of the nation is in disarray. Ano naman ang prueba natin dyan? Ultimo yung pamahalaan, hindi sila magkasundo-sundo sa kanilang mga statements. Lalo na dyan sa South China Sea. Una sinasabi, aksidente lang yung nangyari, hindi pagkakaunawaan. After a couple of days, ito raw ay sinadya. At yan na naman, sinusunod yung playbook ng mga Amerikano na tayo ay magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Mga kababayan, I'm here in hakbang ng maiso, advocating for peace. Come with us, join us. Let us say no to war. Let us say no to war. Ang dapat na gerang inilulunsad ng pamahalaan, Coach Sholi at mga kababayan, ay yung gerang nakakabuhay, hindi yung gerang nakamamatay. Ano yung mga gerang nakakabuhay? Gera laban sa kahirapan, gera laban sa kagutuman, gera laban sa kriminalidad, gera laban sa korupsyon, gera laban sa inflation, gera laban sa underemployment, at gera laban sa underemployment. Ito yung mga gerang dapat nating inilunsad 2 years ago pa.
Ito yung gerang nakakapagbigay buhay at makakapagbigay pag-asa. Hindi yung armadong sigalot laban sa higanting China. Diyan mamamatay lang tayo riyan at magugutom lang at maghihirap tayo lalo niyan. Attorney Vic, itong sa obligado ba, nakalagay sa batas, itong pag hindi pag-attend ni VP Sara sa SONA? Well, meron naman siya yatang valid reason for not being able to attend the SONA. At kung ano man yun, we just have to respect the good Vice President. Kung meron siyang commitment o kung ano man yung kanyang naging kadahilanan sa hindi niya pagpunta sa SONA sa Lunes. Yun yung legal legal side. But yung political side, ito ba may kahulugan? Atong Well, hindi na. depende kung sinong tumitingin. Siyempre, yung mga aliado ng administrasyon, sasabihin na naman nila na kinokontra sila ni Vice President Sara. But I think yung mga higit na nakararaming supporters naman ni Vice President Inday, siyempre natutuwa dahil ang feeling nila sobra-sobra ng pang-aapi at pangwawalang hiyang inabot sa kamay ninyo ni VP Inday Sara. Marapat lang na hindi kayo bigyang importansya at panahon ni Vice President Inday. Yun ang both sides na in my assessment, ganun ang pananaw ng kada partido. Ito namang ayokong siyempre ilatag na lahat no kung ano man yung nilalaman. Pero congratulations po Attorney Vic dun sa inyong librong Kingmaker. Muntik pa nga tayong nag-abot sa Hong Kong. Kaya lang nung dumating kayo ay kami naman ay papunta na atang airport noon. So hindi tayo nakapagkita. No? Pero congratulations sa inyong libro. Bakit po Kingmaker? Ano pong ibig sabihin nito? At sino nakaisip nitong titulo ng libro na ito? O baka magalit sa akin yung mga wala pang kopya kapag ipinaliwanag ko yung titulo. But sige. I really suggest you try to get a copy. It's now out in Fully Book. Meron na rin sa Solidaridad Bookstore at meron din sa Popular Bookstore. At maganda yung title at ang dami ring nagsabi sa akin ng title. Title pa lang, Coach Oli, may mga pumupuna na. But that's what you get for criticizing or being a critic of a book or of a piece of work na hindi mo man pa nahihipo kahit isang pahina. So, hayaan lang natin sila but nais ko rin kunin ang pagkakataon ito, Coach Oli. I am somehow certain na ito ay mainit na tatanggapin ng mamamayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Subalit ako'y talagang nagulat sa how they receive our humble work. Maraming salamat po. At hindi madaling manahimik, Coach Oli. It took a lot from me. Human nature, pagka ikay ay binawalang hiya, binabastos ang iyong pamilya, at ang iyong pagkatao, yurakan, human nature instinctively, sasagot ka agad. Subalit ako, sabi ko hindi, gagawin kong libro ang aking tugon sa lahat at napakaraming kasinungalingang ikinalat ninyo laban sa akin. At ayan na nga, lumabas na yung librong Kingmaker. Ayan, malay natin, no? Pumasok pa sa curriculum yan kasi may napasok nun dating kay Marcos Sr. na tinatawag pa siyang pinapaalis ngayon yung diktador, no? Pero ako, honestly, hindi ko pa nababasa, no? So, hindi ko pa alam kung ito ay talagang direkta or ano. But maganda ang tanggap nito. Sa katunayan, Attorney Vic, maraming nagme-message sa akin, magpapabili sa akin, paano bibili. Mga OFW, sabi ko pasensya na po kasi medyo kulang din ako sa oras. No, sabi ko, tatry na lang nating ma-interview si Attorney Vic at baka doon yung matanong at dumiretso na po kayo sa kanya. Nang sa ganun, hindi na dadaan sa akin yung pambayad. Diretso na. No, so mga gustong bumili, diretso na po kayo kay Attorney Vic or sa kung sino man. Saan ba sila? Pagka OFW? Yung mga OFWs, meron po tayong presence, may tumutulong po sa atin sa bansang Canada, Australia, United States of America, Japan, Hong Kong, Macau at China. Yung iba ho na parting Europe ay hopefully ay makapagpadala na rin po ng kopya doon
at nang meron ho kayong mabilihan. Dito po sa Pilipinas, of course, nandyan yung ating website. Nandun po nakalahad yung mga numbers na kung saan ho kayo pwedeng makipag-communicate to make your inquiries or purchases. At ngayon nga po ay available na tayo sa Fully Book na bookstore, dyan po sa Popular Bookstore at ganun din ho sa Solidaridad Bookstore. Available na po dyan. Ayan, kasi sa Pilipinas medyo madali dahil alam natin sa mga bookstores, no? Pero sa ibang bansa, siguro kontakin nyo na lang yung mga naka-assign or kung saan makukuha, kung saan mang sa lugar ninyo mabibili itong libro na ito. At congratulations, sana magkaroon pa ng part 2 yan, malay natin, ano? Coach Oli, meron lang ako nabasang isa. I just have to, I'm taking special interest. Itong banggitin ko yung kanyang pangalan, si Ariel Paulo. Puro pananakot ang sinasabi mo, attorney. Talagang nakakatakot, Ariel. Nakakatakot ang katotohanan dahil pag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ikaw, Ariel, pati ako, pati si Coach Oli, hindi tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan. Talagang nakakatakot yan. That is why I am inviting people like you to join us in our advocacy, shouting no to war. Mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa pigilan natin at pahintuin ang digmaang nagsimula na. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya magbuklod-buklod tayo. At sana makinig ang pamahalaan na ang gera armadong sigalot laban sa ating higanting kapitbahay na China, hindi natin interes yan. Hindi natin interes yan. At ang digmaan ngayon ay hindi nakagaya nung digmaan nung araw na paramihan ng tangke, paramihan ng sundalo, infantry, push button na lang ho ngayon. At nakikita natin yan sa Ukraine. Nakikita natin yan sa Israel. Talagang nakakatakot ang digmaan. Kaya nga tayo, ang sinisigaw natin, no to war and yes to peace. Yan. So may nagsabi dito, habang nakikinig ako dito, binabasa ko itong book ni Attorney Vic. Ito naman isa ay sinasabi sa Switzerland. No? Meron na ba tayong sa Switzerland? Wala pa. Maybe soon, pagka meron tayong mapakiusapan somewhere in Europe na maging katuwang natin sa pag-release ng libro. Ito pong Attorney Vic, no, alam kong busy kayo, itong ating huling topic, yung tungkol sa naganap na raid dyan sa KOJC. Ito ba ay legal, overkill? Pati na rin itong, siguro duktong ko na rin, itong mga sangkatutak na di umanong checkpoint na ginagawa sa Davao. Alam mo, yung nag-issue rin ako agad na statement noon nung sa ginawang masyadong magaspang yung pamamaraan na ginawa doon sa pagsaserve ng warrant laban sa pinuno ng KOJC at 3, 4 ba o 5 na co-accused doon sa kasong ibinibintang sa kanila. That is an excessive and unnecessary, unreasonable use of force. Ang dami-daming krimeng nagaganap. Why take special interest with such a number of PNP personnel? 2 batalyon yata yung dumating, Coach Oli. Magse-serve ka lang naman ng warrant. Yan talaga namang excessive use of force yan. Yung sinasabi mong checkpoint sa Davao City, I think it's just a way of showing to the Filipino people that's their way of intimidating. Na tingnan ninyo kung kaya namin gawin sa mga Duterte yan, kaya namin gawin sa ordinaryong mamamayan. Ito ay bahagi ng kanilang pananakot. Pero nami-misread nila ang kabaitan at pasensya ng Pilipino. Ang Pilipino, aatras lang yan, pero hindi ibig sabihin pumapayag sila sa kalabisang ginagawa ninyo. Ito'y lumalabas sa inyong sinasabi, ito'y parang, or yun na nga, chilling effect. Talaga mga warning kasi kung hindi nyo po nabalitaan, ito lang si Banat Bay ay 2 demanda na ang dumating. So, yung sa Davao, may chilling effect siguro sa lugar, sa simbahan, sa vloggers,
ito din sila Attorney Roque na demanda. Ito ba ay galing sa pinakataas mismo sa ibabaw? Alam mo yung ginagawa nila, weaponizing the justice system, criminalizing dissenting against the government, and demonizing all critics. Huwag ho ganon. Alam ninyo, karapatan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng malayang pagpapahayag at malaya at payapang magtipon-tipon. Tama ka, Coach Oli, eh. They have weaponized the justice system. Pati ang pulisya at ang military ginagamit nila. Subalit, ako ay naniniwala at alam ko, libo-libo kung hindi mang milyon na nanonood sa iyo, pati na yung mga kapatid nating sundalo at mga kapulisan, sundin lang ho natin yung mga lawful orders. Huwag po tayong magpagamit. At ang inyong sinumpaan ay to uphold, defend, and protect the Constitution. Not one family, not one man, not one political interest. Ito nga kasi may bago pang ang demanda si Banat Bay galing kay Saldico, no? At kaya nga meron tong chilling effect even sa grupo na parang kayo mga vloggers ha, tumahimik na kayo kung hindi kayo hahalik sa aming susunod kayo dito. Kaya tama yung ginagawa ng hakbang ng Maisog na nagsumulat na ng petisyon sa United Nations sa New York para naman silipin din ng United Nations yung how this present administration have weaponized our justice system na talagang tinatakot lahat ng mga dissenter at kritiko. Bahagi yan ng ating karapatan ng malayang magpahayag at punain ang kalabisan, pagmamalabis at ang mga korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Katulad nga, di ba, na demanda tapos yung Maisog, pinipigilan din. Kaya ngayon, parang nasa ibang bansa na ang Maisog kasi yung dito, nilalagyan naman ng truck. So, doon na tayo magfo-focus. Yun na ba ang linyahan ng Maisog more on sa labas? Kasi hindi naman. Well, bukod sa doon, mas buhay ang demokrasya at kalayaan, kaya tayo din nakikipag-touch base sa ating mga overseas Filipino workers at pati yung mga Filipino migrants all over the world. Dahil Coach Sholi at mga kababayan, last year ho, ang contribution ng ating mga OFW ay $33.49 billion. $33.49 billion. So dapat din sila maging bahagi ng kung anumang pagkilos o usaping politikal o usaping social o usaping ekonomiya na kailangan din sila magkaroon ng partisipasyon at madinig yung kanilang tinig. Hindi sila bagong bayani dahil lang sila nagre-remit ng 33.49 billion pesos. Hindi lang sila bagong bayani pag kailangan mo ng pera. Kailangan kasali rin sila dito sa iyong paghubog ng any decision making on social, political, or economic decision making that the government will need to undertake. Hindi pwedeng saling pusa lang yung ating mga OFW. Without their contribution, matagal nang sadsad ang ating ekonomiya. Kaya bigyan din natin sila ng karapatan, ng recognition at ng importansya. Huwag ninyo silang tratuing saling pusa lamang. Naaalala nyo lang tuwing araw, buwan, or quarter ng remittance. Ulitin ko, $33.49 billion last year. And hopefully this year tumaas pa rin. Because without their remittance amounting to $33.49 billion last year. And in the many years prior to last year, matagal nang sadsad at lugmok ang ating ekonomiya. I totally agree, no, Attorney Vic. Kung wala talaga mga OFW, yung dolyar natin sobrang taas na at patay ang ekonomiya natin. Malipat tayo sa usapin nitong kay Castro, no? Kasi nagkaroon po ng kaso tong si Kong Tevez at agad-agad sinuspindi or tinanggal at naupo na pong caretaker agad itong si Speaker Romualdez. Ngayon, hindi pa nahuhusgahan si Kong Tevez, ginawa na. Itong si Castro ay andyan pa rin. Pero meron ng desisyon ang korte dyan. So dapat bang ito'y tanggalin na sa Kongreso or magkusang loob? Kung sino mang mauna at sino may kahihiyan,
dito kay Tamba at saka dito kay Castro, umalis na dyan sa Kongreso? Alam mo, as a lawyer, I know there are still remedies available to the two convicted, the one is, I think, former member ba siya ng House. Yung isa naman ay current member ng House of Representatives. But yun na nga, double standard ang approach ng kasalukuyang pamunuan ng House of Representatives. Ito convicted. And yet, sasabihin nila, meron pa siyang legal remedy available to him under our laws. Samantalang yung isa, hindi ko rin siya inaabsuelto. Si Congressman Teves, nabanggit mo nga. Pero yun nga akusado pa lang, hindi pa nabibistahan. But the way you went after him, talaga namang all the works, kung the works na ko sabihin, lahat na lang ng pwedeng gawin laban doon sa tao, ginawa ninyo. Ngayon, nagmamasid ang taong bayan. Paano ninyo ngayon tratuhin itong kasamahan ninyo na nahatulan na, convicted na ng Regional Trial Court? Kaya nga yun kung available yung remedies dito kay Castro, dapat available din kay Teves. So yung treatment, dahil tinawag pa nilang terorista si Teves, ngunit walang tumatawag sa Kamara na itong child abuser na ito, convicted child abuser, according to sa korte, medyo hindi patas hindi double standard, di ka nga. Kaya nga babalik tayo sa obligasyon natin mga mamamayang Pilipino. You know, there are a legitimate way of affecting a regime change. Lagi kong sinasama ito sa aking mga pananalita. There is a constitutional way of effecting a regime change. And that is through elections. Ngayong nalalapit na next year, dapat maging mapagpili at masuri na tayo. Huwag na nating ibalik yung mga yan at atin nang lagyan ng mga tamang tao yung Kongreso at Senado nang hindi na natin nararanasan yung sobrang pagmamalabis ng Executive Department dahil co-opted na lahat, wala na nagsasalita dito sa legislative na siya sanang magsisilbing check dito sa excesses ng Executive Department. Coach Oli. Ang kapal pa nga ng mukha, tatakbo pang senador But nabanggit nyo yung total, ayan na po, yung election. No? Diyan po tayo babawi. So yan ang nabanggit yung remedies na available sa atin. Pero meron bang legal way? Kasi ito'y laging sinasabi dito sa akin at syempre hindi naman natin masagot ng diretso dahil tayo hindi naman abogado. Remedies na kung naiinip na sila sa 2028 kasi 4 na taon pa raw. At ang pagpapatanggal ba ng Pangulo ay may legal remedies tayo? Meron through impeachment. Pero sa ngayon mga kababayan, wala hong silbi ang impeachment dahil wala namang mag-i-endorso ng kahit anong impeachment complaint laban sa mga impeachable officers to include the incumbent president. That is why we are hopeful that come midterm, magkakaroon ng balanse diyan sa Kongreso at sa Senado para naman mabigyang buhay yung constitutionally recognized of removing impeachable officers including the sitting president without going outside the constitutional orbit or without going outside the constitutional loop. And that is through the impeachment process. But now, wala tayong pag-usapang impeachment. Kalokohan yan. Hindi uusad yan. Dahil hawak ng administrasyon ng Senado at ang Kongreso. So both houses to, no? O sisimulan sa Kamara? Kinakailangan sa Kamara may mag-endorso at doon na pag magkakaroon ng bista or hearing at i-determine whether the complaint first is sufficient in form at pag yan sufficient in form, madali lang naman yan, susundan mo lang yung legal form, susundan na yung sufficient in substance. Kung yung linalaman ba niyan, talaga naman pasok at pwedeng gawing mga impeachable offense or offenses. Pero sa ngayon mga kababayan, wala yung impeachment magaganap dahil wala nga nagsasalita, wala nga pumupuna sa kalabisan ng gobyernong ito. Malabo. Sa Kamara pala magsisimula. Talagang hawak ni Tambay ang Kamara na yan. Karamihan dyan. Mangilan-ilan lang siguro katulad ni Congressman Pulong ang magsasalita. But isa lang yan. Dadalawa, tatatlo.